Hello guys, mga par. So kasama ko uli si Bunso. Ayan. Tumambay uli kami rito sa may dagat ni Bunso. At dito ko na rin sasagutin yung mga tanong sa akin about sa motor na to. Kung sa comments ang motor na to ay sirain, at yun din daw ang maraming mga review ng iba na sinasabi ang XRM 125Fi ay sirain, at kapag umakyat sa bundok ay hindi kaya niya na umakyat, at mahina sa akyatan, parang ganon, di ba? Arang may mga tumutunog ng maririnig. Yan, sabi yun, actually ano ko rin yun, yung maraming mga ganon na parang review nila about dito sa Honda XRM. So ngayon sasagutin natin yun, mga par, at base doon sa experience na naranasan ko rito at na experience ko dito sa sa motor na to. So far wala pa naman akong ganong klaseng experience dito sa motor na to. Unang impression nung unang kuha ko to sa kasa, akala ko rin ganon. Akala ko rin ganon, na sabi ko parang maliit yung gulong. Ayan, yun ang unang impression ko. Sabi ko parang maliit, manipis yung gulong, pero pwede ko naman palitan, di ba? Sabi ko pwede ko naman palitan. So okay, considered ko. Actually yung unang nakita ko dito sa kasa is kulay black. Hindi ko lang nagustuhan yung niya, yung design niya, yung forma niya, yung kulay black na parang maliit, parang anggaan, parang ka lang ng hangin parang anggaan siya. Kaya hindi ko siya gaanong pinansin. Bagkus ay naghanap ako ng ibang alternative, ng ibang kulay sa website mismo ng Honda. Sabi ko baka mayroong ibang kulay sa website ng Honda. Nakakita ako ng color variants o model na nito na 4 na klase. So tiningnan ko, may nagustuhan ako yung kulay gray. So ito noon hindi ko to gaano pinansin ganitong kulay. Pero sa observe ko sa mga nakakuha ng ganitong klaseng motor, tinitingnan ko talaga, sila talaga yung target ko Tinitingnan ko sa ganitong klase, yung mga ganitong klaseng motor, yung mga nakakuha na, sabi ko mabilis mag-fade. Yung kulay green, may green, yung ito green, tapos ito black, yung ito niya green, ito black, yung iba naman ito yung gray, ito black, yung parang ganon yung mga kulay. Tapos may red, di ba? Sabi ko parang hindi ko bet. Nakita ko to sa website. Nung makita ko to sa website, hindi naman ako na in love kaagad. Sabi ko para siyang para naman siyang sa pulis tingnan. So yun ang unang impression ko dito. Pero sabi ko, dahil karamihan sa mga motor ko ay white, minsan lang ako nagkaroon ng red na motorcycle na single motor, and medyo sabi ko, challenge ko sarili ko, kinuha ko to.
Ayan, kinuha ko to at una ayaw ko siyang lagyan ng decal, inobserbahan ko muna. Sabi ko para siyang para siyang kulang. So yun, bawat may nagbibigay sa akin ng mga decal, yung mga sticker na yan, katulad nito. Pag ikaw ay maging member, may sticker ka nyan. Yung iba nyan membership, yung iba nyan ay nabili ko yung mga maliliit, pero yung mga ganito malalaki sa membership, yung mga ganyan katulad nito, yan, mga sa membership ang ano nyan. Ayan, yung mga ganyan, binibigay lang to sa akin. At ito, binigay din sa akin to. Yung lahat ng sticker na nandito, yung graffiti, yung Evo, yung SEC, itong motocross, yung XR, kasi ito ito yung GoPro, yung mga lang sa akin, mga binigay lang sa akin. Tapos dinikit ko dyan, syempre. Kaya iba-iba, hindi pare-parehas. Yung HRC, yung Honda Racing Club, ay parehas yung nandun sa kabila. Kasama to. Yan. Yan, yung ibang mga maliliit na binili ko, yung iba naman bigay sa akin. Kaya ito mayroon din dito HRC. O, di ba? Kasi siyempre bigay. Pagka nag-member ka naman. Pagka nag-member ka. So yun ang naano ko dito sa motor na to. Sabi ko lagyan ko ng mga ganyang klaseng decal, ng mga sticker. Nagi siyang astig, di ba? Tingnan niya, di ba? Nagi siyang astig. Oh. Ang gara-gara tingnan, di ba? Para siyang racing bike na. Di ba? Dirt bike. Ngayon balik tayo dun sa natin. Sa question na sirain ba. Yun nga, unang impression ko ay ganon, maliit, magaan, pero mabigat pala siya. Actually mas mabigat pa siya dun sa isa kong motor. So hindi siya ganon kagaan na akala ko, kasi parang slim siya pag wala pang mga decal na ganyan. Tapos yung gulong niya maliit, slim siya. At nilagyan ko pa nga siya ng top box para at least pag naglo-long rides ako, mayroon ako mga nilalagay na mga baon, yung mga gamit ko, mga gadgets, yan, diyan ko nilalagay. Then of course water, syempre. So kompleto ako ng pang long rides na mga accessories. So ito, wala akong na-experience na ganon, na nahihirapan siyang umakyat. Actually ilang beses na yan umakyat ng Mayong Volcano sa skyline. Nakailang beses na rin umakyat ng papuntang Misibis, yung medyo mataas yon. Minsan may dinaanan akong isang lugar na talagang matarik talaga siya. Yung papunta ka doon sa Hobbit Hill, matarik siya. Kapag dumaan ka ng dito sa Bicol from Tabaco to Ligao, alam mo naman dito sa probinsya mga bulubundukin ang mga lugar. Kaya ito ang kinuha ko, kasi bulubundukin yung lugar dito. Saka pumunta ako dun sa mga matataas na bundok, wala naman, ang gaan niya. Hindi ko naranasan na hindi ko siya naranasan na yung hingalin, mahirapan. Hindi, nasa pagmamaneho lang siguro yung mga nagsasabi noon sanay sa scooter, kasi yung scooter piga ka lang ng piga di ba? Bira ka ng bira doon. Ito hindi, may timing to, di ba? Kapag nararamdaman mo yung tunog, kasi nasa yun nasa listening din yan Kapag nararamdaman mo yung tunog ng motor na medyo
gusto niyang ilarga, i-clutch mo. Kapag ano kasi, clutch ka ng clutch na hindi pa naman para mag-clutch, kasi nga kaya pa naman niya, huwag mong i-clutch. Ganun na, sa ano yan nasa timing Kaya ang titingnan mo, ita-timing mo siya. Ayun, yun ang ano dyan, yun ang technique nitong motor na to. Actually, kapag ka nasanay kayo sa mga ganitong klaseng may clutch, may cambio, maganda. Kasi yung timing maano mo yung timing niya. Kaya kung ita-timing mo siya, wala kang magiging problema. Hindi masisira yung gear mo sa loob. Yun ang ano nitong motor na to. At isa pa, kapag yung sinasabi nila na nahihirapan, dito nga sa ano hindi nahihirapan di ba? Siyempre pantay, di ba? Pero pag paakyat na, lalong hindi nahihirapan kasi itong motor na to dinisign siya para sa bundok. So paano siya mahihirapan? Alam niyo po ba na yung nahihirapan kaya hindi ako kumuha ng scooter? Hindi naman sa inaano ko, kasi yung scooter pang city naman talaga Yun nga lang, yung iba talagang sinusubukan talaga aakyat siya sa bundok. Pero ito talaga dinisign para dun sa mga bulubundukin. Kaya yung motor niya, matibay siya para sa bulubundukin. Yun ang pagkaka-engineered nito. So, kaya wala ako naging problema doon. So, masasabi ko lang doon, nasa pagmamaneho lang. Nasa timing. Yan. Kaya nasasabi nila na sirain or raragakrak, ganon. Diba? Yung arang ganon. Hindi pinong-pino pa rin Nasa timing lang kasi minsan, maano mo naman. Kapag kaya pa kasi ng motor, wag mo munang i-clutch, wag mo na i-cambio. Pero kapag hindi na kaya, saka mo na siya i-cambio. Saka mo siya i-release or i-abante. Kapag halimbawa, naka-abante na, nakaungos na yung ano, nakabuelo na yan. Kapag nakabuelo na yung unit mo, yung motor mo, yung pagdadrive mo, nakabuelo na siya, mararamdaman mo naman yun na naghahanap na siya ng cambio. Cambio mo na siya. At lalo kang ibibilis niyan, ibibirit ka niyan. Ayan. Kapag sa pataas naman, at nararamdaman mo siya na kaya niya, or hindi niya nakakaya, i-cambio mo. 'Di ba? I-release mo. 'Di ba? Kaya wala Minsan na sinubo ko to sa lahat. Sinubo ko to sa primera na paakyat. Sinubo ko sa segunda na paakyat. Tercera hanggang kwarta paakyat. Sinubo ko siya. Wala akong naging problema. Nasa timing lang talaga. Kaya hindi ako nang problema rito. So kaya sabi ko, design talaga siya para sa mga bulubundukin. Ayan. Kaya kung kukuha kayo ng motor na to, i-ano nyo, ilong ride nyo sa mabundok na lugar. At makikita nyo yung astigin niyang yung astigin niyang tunog ng makina, no? Ngayon nga, dahil masyado na siyang nasanay sa mga bulubundukin, kapag dito sa mga patag-patag na ganito, kapag dyan sa mga patag-patag na yan, easy na lang sa kanya. Ang ganda ng tunog. Sabi nga nung mga nakakarinig, ang ganda naman ng tunog ng motor mo. No, hindi lang smooth, yung parang naging matapang yung tunog niya. So yun ang makikita ko dito sa motor na to. Actually, hindi naman talaga Honda ang ang brand ng motor. Ito lang ang Honda sa akin. O, siya lang talaga, si Bunso lang ang Honda. Pero nagulat ako.
napakaastig niya pala. Kaya sabi ko, iba pala yung Honda. Lalo na itong dirt bike na to, na mini dirt bike, ay napaka napakaastig talaga niya. Napakagaling niya, napakagaling. Sa akyatan, napakagaling niya. Walang problema dyan sa mga na yan. Sa mga parts niya, walang problema. Ayan. Yung shock niya, napakaangas. Malambot yung timing lang pag nag-bounce. Ayan. Pag nag-bounce siya, napaka niya, napaka timing niya. Napaka smooth niyang dalhin. Ayan. Kaya ito yung may experience niya sa motor na to. Well, so siguro nasagot ko naman siguro yung kung sirain o hindi. Masabi ko po na hindi po siya sirain. Hindi ko pa naranasan, hindi ko pa naramdaman yun sa kanya. Kasi ko more on listening talaga ako sa tunog ng motor. Kaya nung tinesting din to sa casa syempre meron doon yung parang hallway na pwede kong i-testing. Tinesting ko siya, tapos nirevolusyon ko talaga siya. Kasi gusto ko talaga yung talagang matapang, yung maangas, di ba? Yun naman ang gusto natin, di ba? Yung talagang maangas yung yung motor natin. So okay yung tunog niya, buo. So hindi siya hindi siya mahuna, hindi siya matamlay, kundi matapang siya. Kaya okay, go, kinuha ko siya. So now, ito ngayon, ilang buwan na rin siya sa akin na naobserbahan ko na sinasabi nila sirain, hindi naman. So siguro ay nasagot ko yung mga katanungan natin o pagdadalawang isip natin sa motor na to. Kumuha kayo ng ganito at design talaga siya para sa bundok, para sa matataas na lugar. Hindi kayo bibitin. Okay guys, mga par, hanggang dito na lang. Siguro naman ay nasagot ko na siya. Ayan, maduming nga siya. Dahil talagang sinusubo ko siya sa mga lupa, sa mabuhangin. Minsan nag-rides ako sa mabuhangin talaga. Yung talagang may quarry. Buhangin doon, mabato. Pero sabak siya, mga masasalubong mo doon, mga yung mga talagang nagde-dirt bike talaga. Ayan. Ako nga lang yung pinakamaliit. Nakakatuwa nga kasi sabi ko sinasabak siya sa mga ganun. Tawang-tawa yung mga nakakakita sa akin. Kasi ayos daw maganda daw yung motor natin. So okay guys, mga par, hanggang dito na lang siguro. At siguro yung iba sasagutin naman natin sa ibang mga ibang mga vlog natin. At least nakita ninyo na at ko sa inyo yung klase ng motor na to. So okay guys, walang problema dito. Kuha kayo ng motor na to. So I guarantee you, sa mga paakyat na lugar di kayo bibitin. So God bless to everyone at nasa mabuti sana kayong kalagayan lagi at malayo sa anumang karamdaman at masayang diba? Ang tawag nun? Naglo-long ride. Diba? Diba? So, minsan makikita nyo to sa daan. Okay guys, God bless everyone.